Halos magkakasabay namang gumugulong ang mga malalaking infrastructure projects ng pamahalaan gaya ng NAIA Rehabilitation, Metro Manila Subway at ang mga proyektong tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka sa bansa. Si Joshua Garcia sa detalye. Bibilis pa ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Bago kasi matapos ang taon, 2 tunnel boring machines pa ang darating. Dagdag lang ito sa 4 na ginagamit sa kasalukuyan. Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na full blast na ang paggawa sa subway at nakikipag-ugnayan na sila sa contractors para mapabilis pa ito, lalo na ang mga istasyon na target magkaroon ng partial operations. Tuloy-tuloy rin naman ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Bautista, layo nitong gawing mas komportable ang karanasan ng mga pasahero at maiangat ang operational capacity ng NAIA. Nag-umpisa na rin ang paggulong ng mga proyektong kabilang sa concession agreement para sa rehabilitation at inaasahang mararamdaman na ng mga pasahero ang mga pagbabago simula sa susunod na taon. Dagdag pa ng kalihim ang bagong NAIA tungo sa bagong Pilipinas. Samantala, nadagdagan pa ang Special Economic Zone sa bansa sa ilalim ng Proclamation No. 623 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itinalaga niya ang bahagi ng Barangay Bakulong sa Victoria, Tarlac bilang Special Economic Zone. Ang lugar na ito ay natukoy na may potential na ma-develop bilang agro-industrial, industrial tourist, recreational banking, investment o financial center. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority, sa ngayon ay mayroon ng mahigit 400 economic zone sa bansa na pwedeng pagpilian ng investors. Para sa Mindanao naman, inilatag din ng Pangulo ang 440 infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang mga ito para mas maging produktibo ang sektor ng agrikultura. Pinagdaanan nito na mahigit sa 27 bilyong pisong pondo at ikakalat ang mga proyekto sa Northern Mindanao. Kabilang sa mga ito, ang farm-to-market roads, irigasyon at potable water systems. Mahigit 100 sa mga project ay para sa Bukidnon, 26 sa Camiguin, 55 sa Lanao del Norte, 142 sa Misamis Occidental at 62 sa Misamis Oriental. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.